Oh, grabe ang banas. Hindi ko na sinuot yung damit ko. Anong init. Pawisan na ngayon ditong mag-milking. Grabe yung init. Sarap maligo. Update ko lang uli kayo guys. Kausap ko si boss ngayon. Galing dito ngayon lang. Mga 10 minutes kakaalis lang niya. And sure ball na. Hindi tatagal tong bago naming Mexicano. Ibang iba yung galaw. Hindi naman sa pagiging judgmental. Pero lahat ng mga kasama ko, iisa talaga sinasabi, wala, hindi tatagal yan yung ganyang galaw. Na alam mo yung parang lutang lagi. Alam mo yung nagsisimula na kami, nakatulala pa, wala talagang Tapos sinubukan namin kanina, pina-duty pala siya dito ni nung kalahin nila na supervisor namin. Pina-duty diyan, wala. Nakakasampu na kaming lagay, nakakadalwa pa lang siya. Umaabot na doon sa kalahati ng milking parlor namin. Talagang sabi namin wala, hindi kakayanin to. Baka mga 1-2 linggo pa. Hindi na hindi na papasok to. So nung pagpunta ni boss kanina, nilinaw ko maigi. Sabi ko, boss, anong balita doon sa LMIA? Di ba, message mo yung mga pinapunta ko dito, kayo na nag-usap. Wala, Perds, hindi tayo makakapag-offer ng LMIA ngayon. Sabi ko, bakit? So ito na yung malinaw at klarong usapan. Kasi nga nung minsan di sila nakikipaglinawan pahanap sila ng pahanap ng tao So sabi ko, anong sitwasyon ba? Kinakailangan daw nilang mag-comply doon sa Service Canada kasi nga nagpunta nga dito yung Service Canada. Kinakailangan daw nilang mag-comply na yung working hours namin is 8 hours a day, 2 days off. So 80 hours a week, parang ganon. So parang ganon ang mangyayari. Then, kailangan mag-hire ng maraming tao. So, sabi ko, paano natin gagawin yan? Hindi nga tayo makapag-issue ng LMIA. So, mangyayari, mag-hire muna ng mga open work permit, mga permanent residents. Ay sabi ko naman, ang tanong, sino ang gagrab niyang ganyang kababang sahod? Na $18 per hour, na hindi bayad ang holiday, walang maayos sa benefits. Tapos kalimitan ka ako dito ng mga naka-open work permit at PR. Kalimitan dyan nagbabahay. So kapag nagbabahay sila, mahal ang renta nila. Hindi kagaya namin na ayan lang ang bahay, mura lang, 120 lang. So makakasave ka talaga. Tapos magdadrive pa sila, papasok pa uwi. So talo. Tapos pag nalaman pa nila yung sistema dito, kasi gusto ko sanang explain sa inyo yung sistema ngayon dito. Talagang hindi maayos talaga. Yan ang problema talaga kapag hindi nakikinig sa mga suggestion yung may-ari. Wala tayong magagawa dyan. Tayo na lang, ginagawa na namin. Pumapasok kami, uwi, pasok, uwi. Yun nga lang, para mangyayari niyan, yung hindi organize yung mga worker. Kanya-kanya, walang teamwork. So ito, paalis na rin yung malamang. Paalis na ngayon sila Johans at saka si Dwight. Tapos itong bago namin na ibang lahi, yung Mexicano, ay halatang hindi tatagal. At until now, wala kaming makuhang ibang worker na naka-open work permit. Ay anak ni nasa puno. Nagulat ako What are you doing there? Yan. So, yun nga. Kinakailangan nilang makakuha ng open work permit at saka PR. Ang problema, sino ang tatanggap nitong offer na yan na ganang kababa? Kalimitan naman ng mga nadito nagbabahay na, may nadito na yung pamilya pag naka-open work permit. So alanganin talaga. Until now nga, 1 week, 2 weeks na nung dumating dito yung Service Canada, hindi pa kami binabalik sa 2 ship. Until now, 3 ship pa rin kami. So doon pa lang ay hindi pa rin sila nasunod. Hindi naman sila pwedeng mag-hire dito ng mga naka-cash job. May mga nagtatanong naka-tourist, hindi din naman sila pwede kasi nga wala na nga tayo ditong tinatawag na plug polling. So yung cash job naman, hindi din sila pwede magpatrabaho dito pag mawala sila ng worker. Yun ang problema kasi. Alam nyo, hindi nila inalagaan yung mga tao kaya nagalisan. Pag hindi ka talaga nag-invest sa tao, mawawala talaga yung mga taong maayos magtrabaho.
Naawa din ako kagaya ni Alan kasi kailangan niyang mag-renew ng working permit niya tsaka yung iba naming kasamang mga Meksikano. So sabi ko nga, kung hindi pa rin makakapag-provide ng LMIA, sabi ko, do you have any idea kung gaano katagal? Sabi niya, wala daw silang idea. Kinakailangan muna ang may set or may ayos yung lahat ng problema nila sa sa immigration sa Service Canada. So sa ngayon, sa nakikita ko po, wag mo nang umasa yung iba na nagtatanong, sir, may LMIA na po ba? Sir, kailan po ba maayos yung sitwasyon na yan? Kasi sa nakikita ko po, wala silang makuhang tao. Even open work permit, even permanent resident, wala silang makuhang tao. So ang nag-i-stay na lang dyan ako, si Herbert, saka yung ilan. Sabi ko nga, ini-encourage na rin akong lumipat sa iba na mas mataas yung sahod, maganda yung benefits. Pero sabi ko, I will stay here. Kaya kahit papaano naman, napangiti si boss, nagpasalamat. Pero sabi ko nga po sa inyo, nilalaro ko pa yung baraha ko. If ever na talagang dumating na yung family natin, tapos may magandang offer sa iba, magdidemand ako dito. Pero kung hindi masunod yung demand ko, kasi talo po talaga Unang-una sa benefits, talo sa benefits. Tapos hindi bayad yung holiday. Alam niyo yung overtime hindi bayad. Ang plano ko talaga sana bahay. It's either libreng bahay or murang pabahay. Kasi hindi ko nababanggitin sa inyo kung magkano yung pabahay niya doon sa iba dito na may family na. Tapos kino-compute ko kung sana ko mas makakasave. Tapos ang gusto ko sana yung may tamang day off. Kasi ayoko ding mangyari dito na nakamura nga ako sa bahay, tinaas. Tapos magdidemand din ako ng kahit papano increase ng salary. Pero kung lahat ng yung binigay naman, bahay, salary, posible yun kasi meron na dito Kung ibibigay man yun, ang inaalala ko naman is yung day off. Sabi ko nga, kasi yung pasok namin dito, kung ganun pa rin, kagaya ni na Herbert, 12 days work, 2 days off. So sabi ko, ayoko ng ganyan, 12 days work, 2 days off. Samantalang dito sa iba, yung mga offer dito ng mga nakausap ko na hindi ko pa naman pinapasahan kasi nga, baka mamaya biglang tumawag, wala akong maisagot. Ang pasok nila is 4 days work, 4 days work, 3 days off. So okay yun. So sa 3 days marami pa akong pwedeng gawin. Pwede akong kumuha ng oras sa iba or wag na, kahit hindi na, kaya naman Tapos may time ako sa family. Kung dito, ganun ang pasok, 12 days work, 2 days off. Wala ka ng time sa family niyan. Ibiruin mo, ang tagal mo papasok 12 days, tapos maghapon ka na dito sa farm. Binabalanse ko pa po. May mga offer naman na until now hindi ko pa mag-grab, pero may nagbigay naman sa akin ng support si Kuya Jan. Sabi niya, Perds, anything happen, kung gusto mo talaga lumipat, iwanan mo na muna dito si Peanut para hindi mo intindihin, pag day off mo, kunin mo na lang. So salamat kay Kuya Jan, napakabait talaga ni Kuya Jan. Talaga lagi nakaalala, lagi nasa likod ko, lagi nakasuporta. Kaya sabi ko nga, nakasalala yung desisyon ko sa kung anong magiging sitwasyon nitong farm. Kasi sa nakikita ko po talaga, hindi na maganda, hindi organized Kagaya niyan, yung bago namin na ibang lahi, yung Mexican, wala. Palibasa nga naka-open work permit. Alam niyo yung tinuturuan siya ni Dwight, kasi paalis na nga si Dwight. Wala, gumagalaw ng kanya. Sabi nga ni Dwight, sumasakit ng ulo ko, hindi naman nakikinig. Hindi naman nasunod. May pinagagawa ko, hindi ginagawa. Tapos nag-i-start na kami, nakatunga nga pa, sobrang Tapos nakikita din naman namin, aside from tinuturuan siya ni Dwight sa likod magtulak, nakikita din namin yung kilos niya, talagang sabi namin, naku wala, hindi tatagal to. Yan ang nangyayari ngayon, ang nakukuha ni boss. Sa totoo lang naawa ko kay boss Alam bakit? Nagbabayad sila ng tao na hindi nasusulit yung ibinabayad nila. Ibang-iba pa rin, sabi nga namin, ibang-iba pa rin magtrabaho ang Pinoy. Kahit minsan ang Pinoy may pagkapasaway, natatapos yung trabaho. So yun lang, in-update ko lang kayo para sa mga nagtatanong. At sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo subukan, mga naka-open work permit dyan, naka-permanent residence dyan na nagsasabi, mga nakikita ko sa iba't ibang group na nahihirapang maghanap ng trabaho, madami na silang pinasahan. You can also try mag-work sa dairy farm dito po sa amin. I-message nyo lang ako sa Perds TV. Huwag nyo na pong pahabain yung message nyo, sabihin nyo lang po gusto nyo ako makausap para si boss ay makausap nyo. Kasi hindi ko po maipamigay yung number ni boss at doon sa mga nagtatanong ng email. Kasi nga po, kaya hindi ko po maibigay yung lalo nang una, gusto po nila in person na pumunta dito. Lalo pat yung iba't mga taga Malalayong province na gustong sumadya dito. Maganda po kasi makausap nyo si boss,
And then, inform ko muna si boss. Pag nagbigay siya ng bas-bas na, sige Perds, ibigay mo yung number ko dyan at kakausapin ko. Saka po ibibigay. Hindi ko po basta-basta pwedeng ilagay dito sa vlog natin yung number ni boss, yung contact number ni boss, yung email. Kasi nga, baka mamaya, alam niyo yung pagpiestahan, nung minsan kasi, nagugulot siya pag may natawag na lang na hindi niya kilala, naiirita. Kasi nga wala naman tayo sa Pilipinas na kung kani-kanino mo basta ipopost yung number. Itong mga to, gusto din nila is private life. Ayaw daw nila nung may mga tawag ng tawag. Minsan nga may nagpunta dito na may sinamahang mga nakaturis. So wala siyang choice, nakuha yung number niya nung isang kababayan natin. And then sabi sa akin, Perds, ang kulit naman ito tawag ng tawag. Tanong ng tanong kung may hiring, sinabi ng wala. So naiirita siya ng gano'n, kaya hindi ko po basta-basta maipamigay yung number ni boss sa inyo. So kung gusto nyo talaga na i-try dito, mga naka-open work permit kayo, PR na kayo, you can try po. Message me sa Perds TV sa page natin, or i-email nyo ako dito sa perdsurbano@gmail.com. And then sabihin ko kay boss kung kailan nyo planong pumunta dito, iset natin. Kung gusto nyo mag-start dito, pagte-trainingin na kagad kayo, bayad na po yun. So, an-update ko lang kayo guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Inantay na lang ako ng anak natin, nasa taas na si Peanut, at iwawalk ko pa siya. Sana yun sa ganitong oras hindi na mainit na iwinawalk ko. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.